Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, ukol sa paghahangad sa katotohanan. Paano hangarin ang katotohanan? 15. C. Pagtatangkang palitan ang katotohanan. Ang mga taong may masamang diwa ni Satanas ay nagtataglay ng mga disposisyong partikular na mapaminsala. Hindi lang sila nagpapakita ng pagkamapanlaban sa katotohanan at umaatake sa katotohanan, kundi gusto rin nilang gamitin ang sarili nilang mga maling pananampalataya at maling kaisipan para ipalit sa katotohanan. Ang pangunahin nilang pagpapamalas ay na kinamumuhian at inaatake nila ang sinumang pumupungos o naglalantad sa kanila at pinahihirapan nila ang mga ito. Napakasama ng disposisyong diwang ito, mas malupit pa kaysa sa disposisyon ng anumang mabangis na hayop. Bagamat may mababangis na disposisyon ang mga tigre at leon, kapag hindi sila gutom o kapag hindi ka banta sa kanila, binabaliwala kanila at ayaw kanilang saktan. Pero iba ang mga dyablo. Kahit na baliwalain mo sila, basta't banta ka sa katayuan nila, hindi ka nila palalampasin. Sila ang unang aatake sa iyo, lalo na kung ilalantad at pupungusan mo sila. Hindi lang nila hindi kailanman tinatanggap ang mapungusan, kundi tumatanggi rin silang makinig sa anumang mga tamang kasabihan o mungkahi. Sa halip, nag-iisip sila ng iba't ibang paraan para gantihan ang kabilang panig upang gawing tagumpay ang pagkatalo. Nagkakamit ng kalamangan sa bawat pakikibaka at paligsahan, ginagawang inisyatiba ang pagiging pasibo. Ipagpalagay mong may makita kang isang tao sa iglesia na hindi sumusunod sa mga panuntunan, hindi nagagapos ng anumang mga pagpipigil, hindi matanggap na mapuna o masalungat ng sinuman, hindi tumatanggap kapag may nakikipagbahaginan tungkol sa katotohanan, lumalaban at nakikipagtalo kapag pinupungusan, at kinamumuhian at inaatake ang sinumang naglalantad sa kanya, isa itong dyablo. May ilang taong nagkakamali ng kaunti sa gawain nila, at bago pa man sila punahin o ilantad ng iba para sa anuman, inuunahan na nila ang pag-atake. Iniisip ang lahat ng paraan para makahanap ng mga dahilan upang bigyang katwiran at ipagtanggol ang sarili nila. Sinasabing may mga dahilan at paliwanag sa hindi nila maayos na gawain, at may isang taong nanabotahi rito. Sinusubukan ang lahat ng paraan para ipasa ang responsibilidad sa iba at linisin ang sarili nilang pangalan. Talagang sensitibo sila sa tuwing may sinumang nakikipagbahaginan at humihimay sa sarili niyang tiwaling disposisyon. Naniniwalang tungkol talaga ito sa kanila at sinusubukan nila ang lahat ng paraan para protektahan ang kanilang ego at pagtakpan ang mga pagkakamali nila. Hinuhusgahan at kinokondena pa nga ang mga nakikipagbahaginan tungkol sa katotohanan. Hinding-hindi kailanman aaminin ng gayong mga tao ang mga pagkakamali nila o magninilay sa sarili, lalo namang hindi sila magsisisi. Sa halip, nag-iisip sila ng lahat ng paraan para magbalat kayo, para maging mga perpektong tao at mga individual na walang kapintasan sa paningin ng iba, mga taong sa tingin ng iba ay hindi kailanman nagkakamali. Maliman ang masabi nilang isang parirala, maliman ang magamit nilang isang termino, o magkaroon man ng ilang paglihis o kapintasan sa gawain nila, o maglantad man ng ilang tiwaling disposisyon at intensyon na natuklasan ng iba,
Pakiramdam nila ay isa itong masamang pahiwatig na para bang may isang terribleng bagay na malapit nang mangyari, na nakataya ang buhay nila o na magugunaw na ang mundo. Pagkatapos ay nag-iisip sila ng iba't ibang paraan para bigyang katwiran at ipagtanggol ang sarili nila. Ito ang likas nilang reaksyon. Gumagawa pa nga sila ng ilang pagkukunwari, nagsasabi ng mga bagay na umaayon sa mga kuro-kuro at imahinasyon ng mga tao, mga salitang nakakakuha sa loob ng mga tao para linlangin ang mga nasa paligid nila. Talagang takot silang malaman ng mga tao ang tunay nilang kulay, ang mga depekto at kapintasan nila, at talagang takot silang malantad ang tunay nilang sitwasyon. Hindi nila kailanman inaamin na mahina ang kakayahan nila o na may mga problema sila sa kanilang pagkatao. At syempre, lalong hindi nila inaamin ang mga pagkakamaling nagawa nila o ang mga tiwaling disposisyong ibinunyag nila. Mahigpit nilang ibinabalot ang kanilang sarili, tinitiyak na walang anumang makakalusot. Ang layo nila ay protektahan ang kanilang katayuan at reputasyon, na panatilihin magpakailanman ang isang maluwalhati at walang kapintasang imahe sa puso ng mga tao. Ipinaiisip sa mga tao na wala silang mga depekto sa kanilang pagkatao, na minamahal at hinahangad nila ang katotohanan, na kaya nilang isagawa ang katotohanan, na kaya nilang magtiis ng paghihirap at magbayad ng halaga, at na wala silang anumang mga tiwaling disposisyon. Ang gayong mga tao ay mga dyablo, hindi mga tao. Sadyang hindi tinatanggap ng mga dyablo ang katotohanan at nag-iisip pa nga sila ng lahat ng paraan para magbalat kayo, bilang ang mismong pagsasakatawan ng katotohanan ang pinakalarawan ng isang perpektong imahe. Ito ay kapwa lihis at masama, hindi ba? Gaano man karaming taon na silang nananampalataya sa Diyos, palagi nilang ipinipresenta ang sarili nila bilang mga perpektong tao, walang mga depekto. Kahit na mayroon silang pagkanegatibo, kahinaan, o mga kuro-kuro, hindi sila kailanman naglalakas loob na ilantad ang mga ito. Ibinabalot lang nila ang mga ito. Sa sandaling may isang taong maglantad sa kanila, kinamumuhian nila ang taong iyon at nag-iisip sila ng iba't ibang paraan para pahirapan ito, habang kasabay nito ay gumagamit ng iba't ibang metodo at paraan para ibalik ang kanilang imahe. Halimbawa, palaging ipinagtatanggol ng ilang tao ang sarili nila. Nagsasalita ng ilang mapanlihis na maladyaablong salita at sadyang ginagawang puti ang itim at nililito ang tama sa mali para ilihis ang ilang taong walang pagkilatis. Sa gayon ay binabago ang pananaw ng mga tao sa kanila at ipinasusuring muli sa mga tao ang paglalarawan sa kanila. Ang gayong mga tao ay mga tunay na dyablo na walang katiting na pagkatao. Gaano man kahusay umarte ang mga dyablo, anuman ang mga pananaw nila sa iba't ibang usapin, sa madaling salita, dahil mayroon silang masamang kalikasan, magiging mapanlaban sila sa katotohanan. Ibig sabihin, mula sa kaibuturan ng kanilang puso, hindi nila kailanman tinatanggap ang katotohanan o mga positibong bagay. Hindi sila nakikinig sa mga salita ng Diyos o tumatanggap sa mga salita ng Diyos. Ang kalikasang diwa nila ay ang kamuhian ang Diyos. Anuman ang sabihin ng Diyos, nakakaramdam sila ng pagkasuklam. Marahil ay hindi mo matutuklasan ang pagkasuklam nila. Sa panlabas, dumadalo rin sila sa mga pagtitipon
at nagbabasa ng mga salita ng Diyos, at hindi sila nagpapakita ng saloobin ng pagkamapanlaban sa bawat katotohanan. Ngunit kapag may nangyayaring hindi umaayon sa kanilang mga kuro-kuro o may kinalaman sa kanilang mga interes, hinuhusgahan nila ang Diyos, ang sambahayan ng Diyos, at ang katotohanan. Hinuhusgahan at inaatake nila ang mga naghahangad sa katotohanan, at hinuhusgahan nila ang anumang positibong bagay. Ilalantad nila ang kanilang masamang kalikasan. Sa panahong ito, matutuklasan mo na ang pahayag nilang handa silang tanggapin ang katotohanan ay pawang pagkukunwari. Sa kaibuturan ng kanilang puso, nasusuklam at nasusuya sila sa katotohanan at hindi nila ito tinatanggap kahit kaunti. Ngunit dahil magaling silang magbalat kayo, nililinlang nila ang ilang tao tulad lang ng mga Pariseyo. Ang mga nagreenkarnasyon mula sa mga dyablo ay walang ibang taglay kundi pagkamapanlaban, paghusga at pag-atake sa katotohanan. Dahil sa gayong pag-iisip, imposible para sa kanila na tanggapin ang katotohanan. Pagdating sa mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos, basta lang nila itong binabasa ng malakas para marinig ng iba, at pagkatapos ay itinuturing na tapos na. Kapag oras na para gawin ang aktwal na gawain, kahit kaunti ay hindi sila nagsasagawa ayon sa mga prinsipyong hinihingi sa mga pagsasaayos ng gawain. Bagkus ay kumikilos sila ayon sa sarili nilang kalooban, sa kanilang mga kuro-kuro at imahinasyon. Tanging ang mga pagsasaayos ng gawaing iyon na kapaki-pakinabang sa kanilang katayuan at reputasyon ang ipatutupad nila. Kung hindi kapaki-pakinabang sa kanilang kasikatan, pakinabang at katayuan ang mga pagsasaayos ng gawain, hindi nila ipatutupad ang mga ito kahit pa may kakayahan silang gawin ito. Bakit ganito? Dahil sa sandaling maipatupad ang mga pagsasaayos ng gawain, malalaman ng mga tao na ang sambahayan ng Diyos ang gumawa nito at magpapasalamat lang sila sa Diyos, hindi sa kanila. Mararamdaman ng mga tao na mahal ng Diyos ang tao at hindi nila mararamdaman na mayroon silang anumang merito na nangangahulugang hindi sila magkakamit ng reputasyon, katayuan o anumang mga pakinabang. Isa itong dahilan. Ang isa pang dahilan ay dahil may kalikasan ang mga dyablo na mapanlaban sa katotohanan, hindi sila gagawa ng anuman ayon sa mga katotohanang prinsipyo, bagkus ay kikilos sila ayon sa sarili nilang mga ambisyon, pagnanais at instinto. Ano ba ang mga instinto ni Satanas? Ang gumawa ng kasamaan at labanan ang Diyos, ang gambalain ang gawain ng Diyos, at ang ilayo ang mga tao sa Diyos, ipagkanulo ang Diyos, at sa halip ay sambahin ito. Ang layunin ni Satanas sa pagpunta sa iglesia ay ang guluhin at wasakin ang gawain ng iglesia. Gagawin nito ang anumang makapagdudulot ng kaguluhan at panggugulo sa gawain ng iglesia. Kahit na hindi ito magdulot ng pakinabang sa katayuan o reputasyon nito, hanggat makapagdudulot ito ng paggambala, panggugulo at pinsala sa gawain ng iglesia, nakamit na nito ang layo nito. Halimbawa, hinihingi ng sambahayan ng Diyos sa mga iglesia sa lahat ng lokalidad na tumpak at makatotohanang iulat ang bilang ng mga taong nakamit sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo bawat buwan. Magagawa ba nila ito sa paraang walang panlilinlang? Hindi.
Mag-iisip sila ng lahat ng paraan para manlinlang at mag-ulat ng mga huwad na bilang. Mag-uulat ng dagdag na 100 tao sa buwang ito, dagdag na 200 sa susunod na buwan, at kung walang sino mang makakatuklas nito, mag-uulat sila ng dagdag na 100 pa. Hindi sila kailanman nagsasagawa ayon sa mga pagsasaayos ng gawain, at anuman ang mga problemang makaharap nila, ay hindi nila hinahanap ang mga katotohanang prinsipyo. Wala silang mga moral na hangganan sa kung paano sila umasal o kumilos. Sila ay mga dyablo. Paano man ibahagi ang katotohanan, hindi nila ito tatanggapin. Ang kanilang konsensya ay walang pakiramdam. Sila ay mga walang konsensyang nilalang. Itinatakda ng mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos ang mga prinsipyo para sa pamamahagi ng mga aklat ng mga salita ng Diyos, kung sino ang dapat tumanggap ng mga ito at kung sino ang hindi. Kaya ba nilang kumilos ayon sa mga prinsipyong ito? Itinatakda ng mga pagsasaayos ng gawain kung gaano karaming tao ang kailangan para magtatag ng isang iglesia, kung gaano karaming iglesia ang bumubuo ng isang distrito, kung gaano karaming distrito ang maaaring bumuo ng isang rehiyon, at kung ano ang mga kondisyon at prinsipyo para sa pagtatatag ng mga leader sa lahat ng antas. Kaya ba nilang magsagawa ayon sa mga prinsipyong ito? Hindi sila gagawa ng anumang gawaing kapakipakinabang sa gawain ng sambahayan ng Diyos o sa buhay pagpasok ng mga kapatid. Iniisip nila, kung gagawin ko ng maayos ang gawain para sa iyo at lalago sa buhay ang mga kapatid at magkakaroon ng pagkilati sa akin, makakapanatili pa ba ako sa aking posisyon at mapapanatili ko pa ba ang katayuan ko? Tiyak na hindi ko papagurin ang sarili ko para sa iyo. Basta-basta ko nalang gagawin ang mga bagay-bagay. Hinihingi ng sambahayan ng Diyos na 50 tao ang bumuo ng isang iglesia, pero igigiit ko ang 80 o 90. Para naman sa kung paano inihahalal ang mga leader ng iglesia, nakadepende iyan sa kung anong pagsasagawa ang kapakipakinabang sa akin. Kung hindi ko gusto ang nahalal na leader ng iglesia, magtatalaga ako ng isang taong nakikinig sa akin at sumusunod sa akin. Sa ganitong paraan ng paggawa nila, posible bang lumitaw ang normal na buhay iglesia? Aabutin ito ng napakatagal. Kung walang normal na buhay iglesia, mabilis bang lalago sa buhay pagpasok ang mga kapatid? Mabilis bang makakapagpatatag ng pundasyon ang mga bagong mananampalataya? Ibig sabihin, ang mga huwad na leader at antikristong ito na mga dyablo ay hindi gagawa ng anumang gawaing kapakipakinabang sa buhay pagpasok ng mga kapatid. Nakikita mo silang abalang-abala at napakasigla, pero ano ba ang ginagawa nila? Gumagawa lang sila ng mga bagay para sa sarili nilang kasikatan, pakinabang at katayuan. Ginagawa nila ang anumang gusto nila, basta't ito ay kapakipakinabang sa kanila. Binibigyan ang sarili nila ng ganap na kalayaang gawin ang anumang gusto nila. Anumang mga ambisyon at pagnanais ang mayroon sila, isa sa katuparan nila ang mga ito ng lubos kapag nakakuha na sila ng kapangyarihan. Hinding-hindi nila palalampasin ang pagkakataong ito. Para naman sa buhay iglesia, sa buhay pagpasok ng mga kapatid, sa kaayusan ng iglesia, at kung umuusad ba o maayos na umuusad ang gawain ng ebanghelyo ng sambahayan ng Diyos, at ang gawain sa ibang mga larangan, wala sa mga ito ang kanilang inaalala.
Halimbawa, kung sasabihan sila kung paano dapat mamahagi ng mga aklat ang isang iglesia at kung kanino, pag-iisipan nila. Hindi kailangang maging napakahigpit. Basta ko na lang ipapamahagi ang mga ito kahit paano at iyon na iyon. Kapag tinanong kung ligtas ba ang lugar kung saan nag-iimbak ng mga aklat ang iglesia, sasabihin nila, wala akong pakialam kung ligtas ito o hindi. Ano't anuman, mayroon tayong lugar para pag-imbakan ng mga aklat, kaya ayos na. Nakikita mo, mayroon silang mga kontrahakbang sa mga pulisiya ng nakatataas. Hindi nila ipinatutupad ang anuman sa mga pagsasaayos ng gawain o mga partikular na prinsipyo ng pagsasagawa mula sa sambahayan ng Diyos. Sa halip, kumikilos sila ayon sa sarili nilang mga ideya at pamamaraan. Hindi ba't pagtatangka itong palitan ang katotohanan ng sarili nilang mga pagsasagawa? Kung mapapasa kamay ng gayong mga dyablo ang hinirang na mga tao ng Diyos, magdurusa sila. Gagawin ng mga dyablo ang anumang gusto nila at kailangang makinig sa kanila ang lahat, na para bang sila ay mga pinunong bandido, mga hari-harian sa kanilang lugar, mga amo o mga emperador. Magiging imposible para sa hinirang na mga tao ng Diyos na magkaroon ng normal na buhay iglesia. Magiging imposible para sa kanila na mabilis na makapagtatag ng pundasyon sa tunay na daan, at magiging imposible para sa kanila na mabilis na umusad sa iba't ibang katotohanan. Hindi gagawa ng kahit isang mabuting bagay ang mga dyablo. Saan man makaranas ang isang iglesia ng mga panggugulo mula sa masasamang tao at mga antikristo, at lumitaw ang isang kalagayan ng kaguluhan, pinatutunayan ito na walang kakayahan ang mga leader ng iglesyang iyon na gumawa ng aktwal na gawain at sila ay mga tau-tauhan lang. Ang mga kapatid na bago sa pananalig ay inililihis ng mga antikristo bago pa man sila makapagtatag ng pundasyon, at ang buhay iglesia ay nasasadlak din sa kaguluhan. Ang lahat ng ito ay idinulot ng mga huwad na leader na hindi gumagawa ng aktwal na gawain. Maaari kayang walang panahon ang mga huwad na leader para gumawa ng aktwal na gawain? Kung gugustuhin nilang gawin ang mahalagang gawaing ito, magkakaroon sila ng higit pa sa sapat na panahon, pero sadyang hindi nila ito ginagawa. Inilalantad nito ang masamang kalikasan ng mga dyablo. Wala silang ibang higit na kinatatakutan, kundi ang hindi maging magulo ang iglesia. Ninanais na maging ganap itong magulo. Hinahangad na ang gawain ng iglesia ay mapunta sa isang kalagayan ng kaguluhan at pagtigil. Umaasang susunod ang lahat ng miyembro ng iglesia sa masasamang tao at mga antikristo, at malilihis ng mga antikristo, masasamang tao, at mga dyablo, at hindi susunod sa Diyos. Ito mismo ang gusto nila, at magiging masaya at kontento sila. Kapag ang mga kapatid ay may normal na buhay iglesia, normal na nakakakain at nakakainom ng mga salita ng Diyos, at nakakapagbahaginan tungkol sa katotohanan, at may natatamo sila sa tuwing nakikilahok sila sa buhay iglesia, hindi sila komportable. Dahil kung palaging may natatamo ang mga tao at unti-unting lumalago ang mga ito sa buhay, magkakaroon ang mga ito ng pagkilatis sa kanila at itatakwil sila, at mawawala ang kanilang katayuan na isang kalalabasang ayaw nilang makita. Pakiramdam nila, habang mas nagiging magulo ang iglesia, mas marami silang pagkakataon na ipakita ang kanilang mga talento. Mas marami silang puwang para gamitin ang kanilang mga talento,
at mas nasa kanilang elemento sila at naghahanap ng tagumpay sa gitna ng kaguluhan. Tunay na ito ang pakana ng mga dyablo. Walang katotohanang prinsipyo at walang partikular na pagsasaayos ng gawain ang maipapatupad kung saan naroroon ang mga dyablo. Hindi nababasa ng mga kapatid ang mga pagsasaayos ng gawain at wala silang landas sa paggampan ng kanilang tungkulin. Kapag lumilitaw ang kaguluhan sa iglesia, sadyang hindi ito nilulutas ng mga huwad na leader at antikristong ito na mga dyablo at lihim pa nga silang nagagalak. Nag-iisip pa nga sila ng lahat ng paraan para lumikha ng gulo. Nagtatalaga ng isa pang dyablo o antikristo bilang isang leader na nagiging sanhi para lalo pang maging magulo ang iglesia, lalo pa nilang ikinasisiya ito. Hindi ba't pareho ito sa kung paano gumagawa ng mga bagay ang malaking pulang dragon? Hindi pinapayagan ng malaking pulang dragon ang mga tao na manampalataya sa Diyos, sumunod sa Diyos, o gampanan ang kanilang tungkulin. Pinapayagan lang nito ang mga tao na makinig sa partido at sumunod sa partido. Pwede silang kumain, uminom, magsaya, at gumawa ng anumang krimen. Anuman ang krimeng gawin nila, hindi sila nililimitahan nito. Maraming lokal na siga, basagulero, at mga kalapating mababa ang lipad sa lipunan. Namumuhay ang mga tao sa kasalanan at nagpapasasa sa mga kaluguran ng kasalanan, at sa gayon ay walang sino mang nagmamalasakit sa mga pambansang usapin at walang sino mang nagsisiyasat kung gaano karaming kasamaan ang nagawa ng CCP kapag walang nakatingin. Ito ay tinatawag na paglilihis ng atensyon. Sa maraming taon ng pamumuno nito sa China, ang pinakamabisang taktika para sa malaking pulang dragon ay ang ipakilala sa China ang iba't ibang masasamang kalakaran at masasamang kaisipan at pananaw mula sa iba't ibang bansa. Pagkatapos nito, ang mga Tsino ay ganap na naging liberal pagdating sa pakikipagtalik. Bukas ang kanilang isipan at bukas din ang paraan ng pagsasalita nila tungkol sa pakikipagtalik. Iniisip nila ang mga bagay na ito buong araw. Ano na ang nangyari sa buhay ng mga karaniwang tao? Umiikot ito sa pagkain at pakikipagtalik sa kanilang mga likas na pagnanasa. Lahat ng karaniwang tao ay nabibitag sa gayong malupit na siklo, kaya nagiging maluwag sila sa kanilang pagbabantay sa politika at mga pinuno. Wala silang pagkasensitibo tungkol sa politika at mga pinuno, at hindi na sila nagmamalasakit sa mga ito. Tulad ng mga lulong sa opyo, humihina ang lakas ng kanilang kalooban. Wala ng ambisyon ang mga lalaki na maghangad ng mga propesyon at hindi na ninanais ng mga babae na maging mabubuting asawa at mga mapagmahal na ina. Hindi tinatahak ng mga tao ang tamang landas o ginagawa ang mga nararapat na gawain. Walang sino mang nakikilahok sa politika at lahat ay ganap na sunod-sunuran sa malaking pulang dragon. Sa ganitong paraan, napatitibay ang rehimen ng malaking pulang dragon dahil madaling pamunuan ang gayong mga tao. Ano ang ibig sabihin ng madaling pamunuan? Ang ibig sabihin nito ay gaano man apihin ng malaking pulang dragon ang mga karaniwang tao, wala silang mga pagtutol at kailangan nilang tiisin ito. Hindi ba't ito mismo ang epektong nakamit ngayon? Tingnan ninyo ang mga pelikulang Tsino o mga online video. 80 hanggang 70% ng mga ito ay tungkol sa sexual na pagnanasa
o mga relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Mayroon itong teribleng epekto sa mga tao. Hindi nito pinoprotektahan ang mga bata at menor de edad. Mayroong mahihigpit na regulasyon ang mga taga-kanluran sa bagay na ito. Pinoprotektahan nila ang mga bata at menor de edad at mayroon silang mga hakbang sa pag-iwas para sa mga ito. Ang mga kabataang Tsino ngayon ay lumalaki sa gayong kapaligirang panlipunan. Sa napakabatang edad, ang kanilang isipan ay punong-puno ng mga bagay tulad ng romansa, pag-ibig, pakikipagtalik, at pag-aasawa. Kakila-kilabot. Kung mamumuhay ang sangkatauhan sa gayong konteksto ng lipunan, at sa pamamagitan ng pagkokondisyon at edukasyon ng kapaligirang panlipunan, ang mga normal na pangangailangang pisyolohikal ng sangkatauhan ay ginagawang tiwali ni Satanas sa antas ng pagkabulok. Kung gayon, ang mga puso ng mga tao ay magiging buktot at bulok. Isang pagpapamalas ng kabuktutan at pagkabulok ay na walang kahihiyan ang mga tao sa bagay na ito o bumababa ang kanilang pamantayan para sa pakiramdam ng kahihiyan sa bagay na ito. Ang ilang tao, dahil mayroon silang konsensya at katwiran, ay may isang linya sa kanilang puso na hindi nila lalampasan. Ito ang kaunting pakiramdam ng kahihiyan na kayang makamit ng kanilang kakaunting konsensya at katwiran. Ngunit pagkatapos manampalataya sa Diyos ng mga taong ito, dala pa rin nila ang mga anino at bakas ng paglaki sa kontekstong iyon ng lipunan. Hanggang sa araw na ito, unti-unting iwinawaksi ng ilan ang mga ito, habang ang iba ay namumuhay pa rin sa aninong iyon at hindi pa nakakaahon mula rito. Ang mga taong lumalaki sa ganoong uri ng kapaligiran at kaligirang panlipunan ay nawasak sa isang tiyak na antas ang kanilang panloob na pagnanais para sa mga positibong bagay, para sa katarungan at ang kanilang pagpapasya, determinasyon o pananabik na tahakin ang tamang landas. Ano ang ibig sabihin ng winasak? Ang ibig sabihin nito ay dahil na kondisyon at naturuan ng gayong kapaligiran panlipunan ang determinasyon, pagtitiyaga at lakas ng kalooban ng mga taong ito na manabik para sa mga positibong bagay at hangarin ang liwanag at katarungan ay napakahina. Hindi nila kayang mabata ang anumang unos, anumang mga kabiguan o anumang mga pagkatalo. Ito ay tulad ng mga taong gumamit ng opyo. Kahit na tumigil sila, hindi roon nagtatapos ang pinsala ng droga. Kapag nakakaranas sila ng mga kabiguan o pagkatalo, kapag nasisiraan sila ng loob o nagiging negatibo, maaari silang muling bumalik sa bisyo at gumamit muli ng opyo para pamanhirin ang kanilang isipan at takasan ang iba't ibang paghihirap sa buhay. Ibig sabihin, imposible para sa kanila na talikuran ang kanilang pagkalulong sa droga ng minsanan at tuluyan. Babalik sila sa dati habang nasa proseso, babalik sa kanilang mga dating gawi, at gagamitin ang parehong paraan para lutasin ang iba't ibang problema sa buhay. Ang mga taong ito na lumaki sa gayong masamang kapaligiran at kaligirang panlipunan ay nakatanggap ng maraming maling pananampalataya at maling kaisipan mula kay Satanas na napakalalim na nag-ugat sa kanilang puso. Ang kanilang kalooban na hangarin ang katotohanan ay napakarupok pa rin at hindi nila kayang mabata na mailihis at maakit o ang iba't ibang tukso ng mga satanikong masamang puwersa. Ibig sabihin, bagamat sumusunod sa Diyos ang mga taong ito,
ang kanilang pananaw sa buhay, ang kanilang sistema ng mga pinahahalagahan, ang kanilang pananaw sa pag-ibig, at ang kanilang pananaw sa kaligayahan ay pawang malalim na naiimpluwensyahan at kinokondisyon ng masasamang kalakaran, ginagapos at kinakadenahan pa nga ng mga bagay na ito. Nais pa rin ng ilan na hangarin ang isang masayang pag-aasawa, isang mundo para sa dalawa, at bumalik sa masasamang kalakaran ng mundo para magpasasa sa sexual na pagnanasa. Napakadali para sa mga taong ito na muling pasukin o makontrol ng masasamang kaisipan at pananaw na iyon. Lalo na kapag nakakapanood ang mga tao ng ilang pelikulang may kinalaman sa pag-ibig at pag-aasawa, nang hihina ang kanilang puso, naiinggit sila sa mga walang pananampalataya na namumuhay sa pag-aasawa at pag-ibig at nagagalak sa buhay, at nawawalan sila ng pagnanais na hangarin ang katotohanan at gampanan ang kanilang tungkulin. Isa itong labis na nakakatakot na bagay. Mula sa mga aktwal na sitwasyong ito, makikita na ang bawat tao, bagamat dumaan siya sa hindi mabilang na paghihirap para sumunod sa Diyos hanggang sa araw na ito, ay hindi pa rin ligtas. Marahil ay pakiramdam mo ay nagamit mo na ang lahat ng iyong lakas sa paghahangad ng katotohanan, sa pagtanggap ng katotohanan at pagsasagawa ng katotohanan. Ngunit ang masasamang bunga ng pagwasak ni Satanas sa tao ay hindi pa naaalis sa iyo, kaya nasa malaking panganib ka pa rin. Ipagpatuloy natin ang pakikipagbahaginan tungkol sa masasamang pagpapamalas ng mga dyablo. Masyadong marami ang masasamang pagpapamalas ng mga dyablo. Masasabing nasa lahat ng dako ang mga ito. Masusumpungan ninyo ang mga ito sa anumang grupo ng mga tao. Pangunahin nating sinusukat ang iba't ibang masamang pagpapamalas ng mga dyablo ayon sa katotohanan, para ilarawan ang kanilang masamang diwa. Ito ang pinakatumpak na paraan. Batay sa iba't ibang saloobin ng mga dyablo sa katotohanan, ang pagkamapanlaban dito, pag-atake rito, at paghahangad na palitan ito, ang kalikasang diwa ng ganitong uri ng tao ay isang masamang diwa, ang diwa ng isang dyablo. Hindi sila kailanman magbabago dahil hindi nila kailanman tinatanggap ang katotohanan at hindi nila kailanman itinuturing ang katotohanan bilang isang positibong bagay. Bakit hindi nila itinuturing ang katotohanan bilang isang positibong bagay? Dahil wala silang pagkatao at sila ay mga dyablo. Hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan at wala silang pakultad para tanggapin ang katotohanan. Ni wala silang anumang pangangailangan na tanggapin ang katotohanan. Kung gayon, ano ang kanilang pangangailangan? Ito ay ang gumawa ng masasamang bagay, mga bagay na kumakalaban sa Diyos at sa katotohanan, at mga bagay na umaatake at pumapalit sa katotohanan. Ito ang kanilang misyon at idinidikta rin ito ng kanilang kalikasang diwa. Sa makatwid, sa huli, ang gayong mga tao ay maaari lang paalisin sa iglesia. Walang lugar para sa kanila ang sambahayan ng Diyos, ni anumang tungkulin para gawin nila. Walang anumang pangangailangan sa kanila ang sambahayan ng Diyos. Ang mga sinserong gumagampan ng kanilang tungkulin sa sambahayan ng Diyos, minamahal man nila ang katotohanan o hindi, kahit papaano man lang, sa kanilang kalooban ay handang tanggapin ang katotohanan, hindi mapanlaban sa katotohanan, hindi kailanman magtatatwa sa katotohanan, at hindi kailanman huhusga
aatake, o lalapastangan sa Diyos. Siyempre, hindi rin sila sadyang magbibitaw ng anumang mga pahayag o gagawa ng anumang mga pag-uugali o pagsasagawa na pumapalit sa katotohanan. Ang masasamang pagpapamalas ni Satanas at ng mga dyablo, ang pagkamapanlaban sa katotohanan, pag-atake sa katotohanan, at pagpapalit sa katotohanan, ay sapat na para patunayan na may masamang diwa si Satanas. Hindi sila maaaring manatili sa iglesia. Habang lalong nauunawaan ng hinirang ng mga tao ng Diyos ang katotohanan, at habang nagkakaroon ng pagkilatis ang karamihan sa iba't ibang uri ng mga taong tutol at mapanlaban sa katotohanan, ang kalikasang diwa ng mga tao na mga dyablo ay lalo pang malinaw na nalalantad at lalo pang malinaw at tumpak na nakikilala at nakikilatis ng mga tao. Sa makatwid, ang mga taong ito ay lalong itinatakwil ng iba at lalong hindi nagagawang makisama at makipagtulungan ng may pagkakasundo sa iba. Kung gayon, sa huli, maaari lang silang unti-unting matiwalag. Handa ba kayong makita na matiwalag ang gayong mga tao? Ang unti-unti nilang pagkakatiwalag ay isang mabuting bagay. Sa isang banda, pinatutunayan ito na lumago na sa tayog ang karamihan sa hinirang ng mga tao ng Diyos at nagkaroon na sila ng pagkilatis sa mga tao na mga dyablo. Hindi na itinuturing ang mga ito na mga mananampalataya sa Diyos o bilang mga kapatid. Sa kabilang banda, ang mga bagay na ginagawa ng mga tao na mga dyablo ay lalong nalalantad. Inilalantad ng mga tao ang kanilang kalikasang diwa at nakikita ng lahat na kahit ang pagseserbisyo nila ay hindi pasok sa pamantayan. Nagdudulot lang sila ng mga panggugulo at paggambala sa iglesia at walang positibong epekto. Sa sandaling matiwalag at mapaalis sila, normal nang umuusad ang gawain ng iglesia. Ang mga tao na mga dyablo ay walang pagkatao, mas masahol pa sila sa mga hayop. Alam ng ilang hayop na makinig sa kanilang mga amo, magtrabaho ng masigasig at hindi magdulot ng gulo sa kanilang mga amo. May kaunting katwiran ang mga hayop, ngunit hindi ito kayang makamit ng mga dyablo. Kung gagamitin mo sila para gampanan ang isang tungkulin, kailangan mo pa ring magtalaga ng ilang tao para mga siwa sa kanila. Kung kaya nilang magserbisyo ng masunurin, katanggap-tanggap sana iyon. Ngunit hindi sila magseserbisyo ng maayos. Kahit na pangasiwaan mo sila, palaging may mga pagkakataon na hindi mo sila mababantayan. Kung aalisin mo ang iyong paningin sa kanila sandali o makaligtaan mo ang isang bagay, sinasamantala ng mga dyablo ang butas at nagdudulot ng kaguluhan at gulo sa gawain ng iglesia. Gumagamit ka ng ilang tao para bantayan sila at sa huli, kakailanganin mo pa rin ng ilang tao para ayusin ang gulong ginawa nila. Mararamdaman mo na ang paggamit sa kanila para gampanan ang isang tungkulin ay nagdudulot ng napakalaking kawalan na hindi ito sulit at na ang paggamit sa kanila ay sobrang nakakapagod sa isip at nakakagalit. Ang panonood sa kanilang pagtatrabaho ay parang panonood sa mga hayop na nagtatrabaho. Hindi nila kailanman magagawa kung ano ang kayang gawin ng mga normal na tao. Sa wakas, makikita mo ang kanilang tunay na kulay. Ang gayong mga tao ay mga hayop, sila ay mga dyablo, hindi sila kailanman magbabago. Hindi kailanman tatanggapin ng mga hayop at mga dyablo ang katotohanan.
Sa wakas, ay malinaw mo nang nauunawaan ang bagay na ito at sa huli ay nagpasya kang hindi na muling gumamit ng mga dyablo at inalis mo sila. Maaari bang maging mga tao ang mga hayop at mga dyablo? Imposible ito. Imposibleng ipababa sa malaking pulang dragon ang kutsilyong pangkatay. Ang kalikasan nito ay sa isang dyablo. Pumapatay ito ng mga tao nang hindi man lang kumukurap. Ang mga dyablo at si Satanas ay magkakampi. Kung paano mo tinitingnan ang malaking pulang dragon, ay ganoon mo rin dapat tingnan ang mga hayop at mga dyablong ito. Tama ito. Kung iba ang pagtingin mo sa mga dyablo kaysa sa pagtingin mo kay Satanas at sa malaking pulang dragon, pinatutunayan nito na wala ka pa ring lubos na pagkaunawa sa diwa ng mga dyablo. Kung itinuturing mo pa rin sila bilang mga tao, naniniwalang mayroon silang pagkatao, may ilang kapuri-puring katangian, at maaari pa ring matubos, at kailangan mo pa rin silang bigyan ng mga pagkakataon, kung gayon, ikaw ay mangmang, nalinlang ka na naman ng kanilang pakana at magbabayad ka ng halaga para dito. Para maiwasang malinlang ng kanilang pakana, dapat mong lubusang paalisin ang mga dyablo. Huwag kang maging maluwag sa kanila. Sige, hanggang dito na lang ang pagbabahagi na natin ngayon tungkol sa masasamang pagpapamalas ng mga dyablo. Paalam.